Kapatid, halika na, pasok ka na. No, halika na, pumasok ka na muna, literal. Sumilong ka na nga muna dahil sa init ng ating panahon ngayon, ha? Kahit ikaw ay naghahanap buhay, kahit ikaw dyan ay, alam mo na, pumoporma-porma, hinihintay na lumabas ang nililigawan, baka himatayin ka na dyan. Pasok muna, silong muna, kapatid. Kung di ka pinapasok sa bahay nila. At tumutok muna dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Dahil alam nyo naman, ngayon ay H naman ang panahon sa labas. Hot na naman tayo dito sa Metro and Mega Manila. Pero, etong mga kwento natin, isa pang mga H din. Oh, hanep naman to. Pambihira. Kaya naman po, maraming salamat po ha. Nito nakaraang weekend, naka-receive na naman kami ng marami ninyong mga ipinagkakatiwalang mga kwento. Opo, thank you so very much mga kapatid. Mga pinadaan po ninyo sa ating Dear Kuya Poy at gmail.com. Ayan, at syempre doon din sa ating H2H Conversation Official Community Page. Sa lahat ng mga nag-PM, maraming salamat po. I-follow nyo na yan ha. Yung mga anong yan ha, yung H2H Conversation Official. Yan po ang dyan kayo magiging updated sa lahat ng mga happenings sa ating programang H2H o Heart to Heart. At syempre, ilalike din, i-follow na rin natin ang Facebook page ng 92.3 True FM. Kabisaduhin na rin ang ating mga hotlines na 8631-5788 o kaya naman yung 8631-6674. Umpisa na natin ang ating programa. Ilakas na ang inyong mga radyo sa lahat ng mga nakatutok sa 92.3 FM. Dahil umpisa na nga po natin ngayong tapat na tapat ang tanghali para sa magtatapat din sa ating programa sa pamamagitan ng H2H Confessions. Alam ni alias Karen na may 5 taong ka-long distance relationship itong si Harvey. Pero ito pong si Karen, siya pa ang nagkaroon ng lakas ng loob na sulsulan si Harvey para tuluyang hiwalayan ang kanyang jowa. Ang jowa nitong si Harvey for 5 years. Aminado rin si Karen na may nangyari na nga sa kanilang dalawa nitong si Harvey na gusto niya. Kahit na 2 buwan pa lang ang kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Kaya naman mula po sa malayong lugar ng Mandaluyong, ay dito lang pala yun. Hindi ko na sasabihin kung saan dito. Kausapin po natin ang ating kapatid na si Karen. Ba't mo naman nagawa yan, Karen? Magandang tanghali sa'yo, Karen. Yes, good afternoon to Kuya Poy. Oo, Karen, medyo pakilayo ng konti ang bibig sa mouthpiece para mas Okay, malinaw yung labas ng boses mo, ha? Para maganda pa naman yung boses mo. Ayan, Karen. Sorry po. Oo, itong si Harvey, linawin ko lang ha, ay meron na siyang 5 years na long distance relationship. Taga-saan ba yung girlfriend nitong si Harvey? Taga-province po, Kuya Poy. Malayong probinsya, sa Visayas ba? Sa Mindanao ito? Ganong kalayo? Yes po, sa Visayas po. Kuya Poy. Ayan, saan mo ba nakilala itong si Harvey? Actually, Kuya Poy, nagkita po kami sa isang grocery store. And somehow, he helped people to get the item kasi di ko pa abot kasi shorted lang po ako. And then we met for the second time around sa isang fast food chain. Ano no? So I asked him as a friend to sit with him since nakita ko po na mag-isa siya. And then we talked together, got each other number and social media accounts po. And then since then, ayun po, doon ko po siya na. So second time around, doon po kami nagkita and then doon po kami nagkakilanlan ng maayo. I understand that you you speak the language very fluently ha. Ayan, and sometimes very wrongfully also ha. Hindi, joke lang. Ayan, pero Karen, ano bang pinagkakaabalahan sa buhay? Right now I'm working pa sa isang corporate office. Sa isang?
Sa isang corporate office po as Copyright. corporate. Corporate. office. It's corporate office. Okay. Ayan. As As a assistant. an assistant. Yun. Okay. Karen, so yun nga, tinulungan ka na meron lang abutin doon sa shelf. Bakit naman kasi ano bang height mo? Ano lang po, 4'9". So, bubaba lang. Ano no? Uy, wag mong tatawanan ng 4'9". Hindi kayo nagkakalayo ng misis ko, ha? Pero nasa 5 naman siya. Flat nga lang. Oo, kapraso lang yun. Pero hindi. Okay, sabi mo nga kanina, medyo short ka, tinulungan ka niya. Paano naman yun? Saglit lang yun. Ilang segundo lang na enkwentro yun, ah. Paano nag-prosper into something else yung relationship ninyo nitong si alias Harvey? Yun nga po, Kuya Poy. We met the second time around po sa isang fast food chain. Doon ko po siya nakilala. At the time po, alam ko na po na may girlfriend siya, and then we got each other number po, Kuya Poy. And then, since then po, we started calling each other more often and eventually falling in love po. Nung una po, Kuya Poy, Sandali. ko po yung feelings ko for him, knowing what... Sorry, what Karen. Yes. Slowly. Hindi ko alam kung masyado ka mabilis magsalita o mabagal pumroseso yung utak ko, ha? Pero dahan-dahanin natin. Dahan-dahanin natin yung pagkikwento. Okay, kasi tatanungin ko, nung nagkita kayo sa grocery store, hindi naman kayo, kumbaga, nakita mo lang siya, naging pamilyar na siya sa'yo. Okay? The second time na nagkita kayo sa fast food chain naman, kung saan hindi naman kayo sabay na pumunta ron, at nagkita na bati ang isa't isa, sinong unang lumapit ba? Who approached who first? Siya ba o ikaw? Ako po, Kuya Poy. Ikaw ang nag-approach sa kanya and then nagkakuhanan kayo ng cellphone number. Yes po. Okay. Pagkatapos nun, nagkakwentuhan na. Kasi kanina, napakabilis ang mga pangyayari. Sabi mo, nung nag-usap kayo sa fast food chain, eventually, fall na kami sa isa't isa. Ang bilis naman nung kwento. Siyempre, kailangan papasukan natin yan ng mga no? So yun, ikaw ang nag-initiate ng communication. Bakit ka naman nag-initiate? For friendship lang ba? Or natipuhan mo na siya the first time you saw him? Nung una po, Kuya po, is for friendship lang po. Okay. Pagkatapos, ano nangyari doon sa mga chat ninyo? Aminin mo na, Karen. Kung ikaw talaga ang nag-initiate nung chat, there's nothing wrong with that, di ba? Ikaw naman ay thankful lang at siguro sa isang area lang kayo nakatira, ano? Kaya madalas kayo nagkikita, yun eh. Pero sino ang nanligaw kanino? Sige. Actually, Kuya Poy, ako po nang nagkagusto kanya. But then, later on po, na parang nag-start na rin po yung sa kanya. Ayan, umamin ka na, alam mo, gusto kita. Papaano nga? Kwento mo nga sa amin. Papaano mo inamin yan? Well, nakikita na po kami, Kuya Poy, sa labas. Pero di pa po kami nun. Parang as friends pa rin po kami nung time na yun. And then, pero nabanggit na sa'yo na meron siya. We decided to eat together po. And then, somehow sinabi ko po sa kanya na Harvey, na may gusto kong aminin sa'yo na yun, may gusto ko sa kanya. Pero, knowing na may girlfriend ka, parang di ko ipupush yung feelings ko for you. But then, si Harvey po parang keep on messaging and calling me na weekend person naman po yung relationship namin since LDR naman po sila no long-time girlfriend niya na 5 years. Ikaw naman kasi naglawit ka ng malaking pag-asa eh. Pero sige, nandun na yon at ikaw naman bumigay. Yes. Sa makatuwid, bumigay. Ilang beses na bumigay. At nang hina at napahiga na lamang hanggang sa tinulungan ka ni Harvey. Ilang beses na lang nangyari yan, Karen? Ilang po kayo po, sorry? Ilang beses nang may nangyari kasi inamin mo sa amin dito, may nangyari na. Yan, ilang beses na rin, marami na. 3 times po kayo po. Ayan, pero kapag ka nangyayari yun, di ka ba nakukonsensya na meron kang isang kapwa mo babae na, alam mo na sinusulot, ganyan? No, may times po na nakonsensya ko, Kuya Poy. Pagkatapos na. Di ba? Pagkatapos na nakakonsensya, ha? Pero sa una, hindi muna. Tama ba, Karen?
Yes po, Kuya Boy. Yan, tama yan. Pero sige, eto na nga. Sabi mo rito, inimpluwensyahan mo itong si Harvey na hiwalayan ang kanyang jowa dahil kayo ba ay magjowa na rin? Yes po. Ano ang sinabi ni Harvey? Sinabi po sa akin ni Harvey na parang tatapusin niya po muna yung relasyon niya with his long-time girlfriend and then So, para po kami na lang po dalawa yung sure na. At ito pa ang tanong ko, naniwala ka naman? Yes po. Naniwala. Meron kang proof ng conversation nila na umpisahan niya na, ganyan. Ang sabi niya po is, i-call niya po si long-time girlfriend niya po or may message siya po and then screenshot niya po yung message niya na nag-agree po si long-time girlfriend niya for her na mag-end na po yung relationship niya. Nag-agree daw. Nag-agree? Hindi pa po sa nag-agree. I mean, sabi po ni Harvey, yung proof po na i-ano niya sa akin na mag-screenshot daw po siya na if mag-agree po yung long-time girlfriend niya, Ganun. na i-end na yung relationship nila, then yun niya po yung parang proof niya for me na okay po sa side ng long-time girlfriend niya na mag-end na po sila ng relasyon. Sige. Alam mo, Karen, marami ang mga nagiinit ang ulo sa napapakinggan mong kwento. Alam mo naman yung nangyayaring ganito because as of the moment, tanggap mo ito, Karen, dapat tanggapin mo ang statement na ito. Ikaw ay kumakabit lang dyan sa relationship na yan. Yes, hindi pa sila kasal, pero ikaw ay yung spare tire, ikaw yung extra, ikaw yung sumisingit dyan sa maganda sana na pinagsasama ng dalawa because ikaw man ay guilty na gumawa ng paraan para isiksik yung sarili mo sa ganyang klase ng sitwasyon. Naintindihan mo yan, Karen? Kung ano ang mga sasabihin ng ating mga kapatid, di ba? Yes po, Kuya Boy. Okay, pero ito para kumbaga maganda yung nagigising din tayo sa katotohanan. Sa ilang mga komento ng ating mga kapatid, sabi ni si Maria Nercua, ang bad ng ginawa mo, Karen. Sana nung nalaman mong may karelasyon ay dumistansya ka na, 'di ba? Which is true. Pwede naman makipagkaibigan ka, wag na lang mang-agaw pa. Ganun yun eh. Ito pa, yan, basahin pa natin ang ilang may mga nanggigigil na mga nagre-react eh. Pero alam mo yon, kailangan marinig natin ito. Kailangan marinig mo ito, Karen, para lang magising ka doon sa katotohanan na masama nga talaga yung ginagawa mo. Dahil alam mo, kapag ka-in love ang tao, nabubulag. Nabubulag doon sa tama at doon sa mali. Ayan, ito si John P, si Patrick Pascua, sabi niya, baka naman pwede akin ka na lang, ate. 'Di ba? Baka pwedeng gano'n kasi baka single to eh. Baka single, hindi ba pwede nga naman 'yon, Karen? Di ka ba makakahanap ng iba? Well, nagustuhan ko kasi yung personality ni Harvey. Hindi mo ba gusto na mag-grocery ulit at magpaabot ulit sa kung sino mo matipuhan mo? Baka single na next time yung matsyempuhan mo? Maybe we can try po, Kuya Boy. Yeah, you can try. Ayan. Pero sa ngayon kasi, nakikita talaga natin dito, Karen, ay maling-mali yung ginagawa mo. At para kang, you can just imagine. Ito imaginein mo na lamang ang mangyayari kung sakasakali na ikaw ay in a relationship na with Harvey. Hindi ka ba magtataka o hindi mo ba pagdududahan siya kapag gawin niya rin sa iyo yung ginawa mo sa kanya? Hindi ba para mahirap din 'yon? Well, Kuya Boy, naisip na din po yung karma. Is it worth the risk? No po. Ibibigay mo ba ang 100% mo sa isang lalaki na alam mong ganun lamang din kadali na magtaksil doon sa kanyang karelasyon for, 'di ba? Para sa isang katulad mo. Kaya mo ba 'yon? Actually, Kuya Boy, napapaisip na rin po ako right now if kukontinue pa po namin yung relationship ni Harvey.
Ayun nga, alam mo kasi, kesa naman ikaw ay gusto mo bang makalbo, gusto mo bang masabunutan, gusto mo bang mabugbog dyan, o gusto mo ba, baka gusto mo dito sa kabilang programa kay Ayoko po. Senator Raffy Tulfo. No, baka dyan kayo mareklamo, di ba? Yung mga ganyang iwasan natin yan. Alam ko masarap, alam ko na in love ka na, alam ko na talaga napaka-special ni Harvey para naman gawin ng isang babae yung ganyang eksena sa buhay. But it's too early in the day. Oh, para sabihin na in love ka na and he's worth all the risk, ganyan, hindi mo alam kung anong ugali nung babae na karelasyon niya kahit pa long distance yan. Kung sumugod yan dito, may mga kamag-anak, may mga paano yun? Anong gagawin mo? Kaya mo ba? Sabi mo nga kanina, tinatawanan mo yung sarili mong height, 4'9", sabi mo? Opo. Opo, maliit lang po ako eh. Paano kapag ganun na nga, hindi na nga kalakihan, nabugbog pa. Paano yun? 'Di ba? Isipin mo yung mga instances na ganyan. Sabi ni Sarah Gonzalez, ito lang ang masasabi ko sa iyo, Karen. Walang kasiguraduhan na iiwan niya talaga ang girlfriend niya para sa iyo. Dahil kung mahihimasmasan lang itong si Harvey, sa huli, ikaw pa din ang talo dahil mas madali ka niyang iiwan dahil ganun ka lang niyang kadaling nakuha. And that's true. Naintindihan mo yun, Karen? Yes po, Kuya Boy. Ang bata mo pa naman, 24 years old ka pa lang. Tingin ko naman ikaw rin ay disenteng babae pero kumbaga ay nabulag lamang dito sa ibinigay sa iyo ng pagkakataon. Ha? Are you willing to change, Karen? Yes po, Kuya Boy. Pagkatapos nitong pag-uusap natin to, itataas mo ba ang integridad na nasira nang dahil sa akala mo'y in love ka na dito sa isang lalaking itong si Harvey? Dahil nga kasi inoffer mo rin yung sarili mo eh. Kaya mo bang ibalik yung integridad now na? Hindi po, Kuya Boy. Hindi pa. Hindi mo pa kaya? Hindi po. Hindi po. Hindi pa. So anong gagawin mo ngayon? Anong plano mo? Right now po, Kuya Boy, parang kausapin ko po si Harvey na we should end this situation po namin. And then, na dapat po is, from the start naman po is, mali po yung talagang ginagawa namin. So we should stick with, siguro po, stranger po muna kami. And then, mag-focus po muna ako sa sarili ko para ma-retain yung integridad ko pala nagawa. I mean, I know it's wrong, pero I'm really sorry po dun sa long-time girlfriend niya po ni Harvey for what I did. And yun po, Kuya po, kakausapin ko po si Harvey. Ayan, I'm glad na nare-realize mo itong mga bagay na ito pagkatapos nating mag-usap, ano? Yan yun eh. It all boils down to self-respect at yung respeto mo sa kapwa mo babae. Tama? Dahil gugustuhin mo na ikaw ay respetuhin din ng kapwa mo babae kapag ka ikaw ay nasa isang maayos din na relasyon. Yes. Ha? O, ayaw ng mga kababaihan na kayo ay nasasabihan ng malandi. Pero yun ang nagawa mo. Nagawa mo na minsan, hindi masarap sa pakiramdam, sa tenga na ikaw ay masasabihan ng ganon. Pero I'm telling you, Karen, yung sarap na yan na naramdaman mo ng konting panahon, yan din yung magsisilbing lason para ibato sa'yo in the future na mga makakarelasyon mo o dun sa mga makakabisto dyan sa ginawa mo. Ha, Karen? Yes po. Huwag ka sana malason doon sa akala mong masarap na tinitikman mo sa ngayon. And I pray na umalis ka na sa ganyang klase ng sitwasyon. Ha? Yes po, Kuya Poy. May iba ka pa bang mga gustong sabihin? As of now, wala na po. Kay Harvey? Personal ko pong kausapin si Harvey. Si Harvey. Doon sa babae, kanina nag-sorry ka naman na. Nag-apologize po ako. Ayan. O, ayusin ang buhay, ha? Bata mo pa. Okay? Yes po, Kuya Harvey. Yes po, Kuya Poy. Kuya Harvey. Kuya Poy.
Sige, parang gusto mo na talagang kausapin si Harvey. Pero tama yan, ha? Maraming salamat sa iyong pagtawag dito sa amin, Karen. At maraming salamat din sa pagtitiwala sa programang H2H. At napakinggan nyo nga po mga kapatid, ang pag-amin ng isa na naman nating kapatid na naligaw ng landas pero naliliwanagan sa mga pagkakataon at sa mga paliwanagan din na ibinibigay natin sa kanila. Dahil hindi naman po lahat na nagkakamali ay hindi alam na sila ay nagkakamali. It's just that kailangan lamang rin silang alalayan, tulungan at makabalik doon sa tamang mga gawi na ginagawa sa buhay. At ito na ang ating katanungan nga, kung peace of mind ang hanap, dapat bang jowa ang hangarin? Sabi ni Darwin Rosel, hindi po, peace of mind ang hanap eh. Hindi naman solusyon ng jowa para sa peace of mind. Serious? Sabi ni Mary France, you don't need a boyfriend to have peace of mind. Ayan, sina Rosalina Dalangin, sabi niya, hindi. Iba-ibang tono ng hindi. Ang daming hindi, Rosalina Dalangin, ha? Grabe, ha? Ayan, si Maria Reggie Diaz, sabi niya, pera ang hanapin. Hindi jowa. For peace of mind. Sabi naman ni Romulo Pablo Jr., lalo ka mawawala ng peace of mind kapag ka naghanap ng jowa. Ayan, si Janice Dagami, sabi niya, mahanap mo rin ang peace of mind mo sa kaibigan at sa pagbabasa ng mga nobela kesa makipagmarites sa labas ng bahay na imbes magkaroon ng peace of mind, sakit sa ulo pa nakuha mo. Kahit jowa pinag-uusapan, di ba nga? Ayan, si Russell Vargas, sabi niya hindi. Ang dami mga hindi. In fairness, ang dami mga pero ang dami gusto magka-jowa. Gusto may jowa na may peace of mind pa. Sige. Sabi ni Sunshine Tolentino, sabi niya, hi Kuya Poy, I think you can also find a boyfriend that will give you peace of mind. Kung ang sasagutin o pipiliin natin ay yung mamahalin tayo ng buo, yung kikilalanin tayo without judgment but still want to share a lifetime commitment with us and can give us the peace of mind that we both deserve. Kasi yung pagmamahal nyo sa isa't isa may tiwala at respeto. Kasi kung love, ang kadalasan di po nagtatagal yan eh. Ang relasyon kung wala namang respeto at ng trust. Yan, God bless po sa inyo, Kuya Poy, at sa family nyo. Ganun din sa iyo, Sunshine Tolentino. Ayan, sabi naman ni Maria Nercua, parang mas masakit sa ulo kapag ka may karelasyon eh. Imbes na may magko-comfort sa'yo, dagdag lang sa isipin. Talaga? Ba't umiiyak kapag ka nawawala ng jowa? Kapag ka may umaalis? Ba't may umiiyak? Bakit may nalulungkot? Bakit biglang may tatawag na Mars? Mars, kape tayo. Samahan mo ko. May gusto lang akong ilabas. Bigat ang dibdib ko. Kaya naman biglang may tatawag. Pare. Siya tayo. 2 bottles lang. 2 bottles ang titira natin sa 2 case. Ganyan. Ewan ko sa inyo, kayo ha. Ayan, pero parang sandali, may mga humahabol yata, sabi ni Remy Ibasco, yung makahanap ka ng taong tama para sa'yo na makakasama mo forever, yan ang peace of mind naman para sa akin. Thank you, Remy Ibasco. Sabi naman ni Remy Prencilio, kapag peace of mind ang hanap mo, mag-focus ka sa sarili mo. Ayan, para ikaw mismo yung may kapayapaan. Ito, sabi naman ni Aryan Joy Aganan, hindi jowa ang solusyon para may peace of mind. Para magkaroon ng peace of mind, alien ang sarili. Alien nakasulat eh. Ilayo ang sarili sa mga bagay. Ilapit ang sarili sa mga bagay na ikasasaya at kagagaan ng iyong loob. Ang jowa, sakit sa ulo. Sa una lang masaya yan. Kinalaunan, stress na ang abot mo. Para talaga kayo may mga hanas siya, samantala, itong si Dodong Asana ka naman, sabi niya, mahal kita, Karen. Hindi na ka-move on kay Karen.
Ayan, at syempre si Moon Ray, sabi niya, kung peace of mind ang hanap, dapat wag nang magjowa kasi baka may jowang iba rin yung mahanap mo. Mga hindi maka-move on kay Karen to. Oh. Grabe, Karen, ha? Oh, ayan. Pero magiging payapa ka nga ba kung pwede naman nating i-relate kanina eh. Magiging payapa ba ang kaisipan mo kung alam mo na nanulot ka? O yan, daanan lang natin yung kwento ni Karen. Of course not. Ayan, pero, ayan, sa question nga, kung peace of mind ang hanap, dapat bang jowa rin ang hangarin? Aba, alam nyo, hindi naman ibibigay sa atin ang lahat dito sa mundo. Kung peace of mind ang hanap mo, hinahanap mo yan kapag ka sa mga panahon na ikaw ay gulong-gulo. Pero kapag ka nga ikaw ay napunta doon sa jowa na merong malawak na pangunawa, pasensyoso o pasensyosa, at yun talagang mahal ka, nararamdaman mo, at yun sabi ko nga kanina, yung masasabi mo na kapag ka niyakap mo siya without even saying a word, ay nasasabi mo, napapahinga ko, nagiging payapa ang isip ko, basta nandito ka sa tabi ko. Makita ko lang yung mukha mo, 'di ba? You give me peace of mind. Ayan, ibig sabihin magandang investment, magandang pundasyon ng inyong relationship. Kaya palakpakan ho para sa lahat ng mga masasaya. At payapa ang kanilang mga isip kahit pa nga long distance ang relationship nila. Yung iba nga overseas pa, 'di ba? Pero payapa dahil hindi, kapag ka nag-uusap tayo, alam ko wala ka namang ginagawang kalokohan dyan. Kahit ano pa mga makarating sa akin, di ba, na mga bali-balita, yung mga ganyan, di ba, pagka long-distance relationship, okay lang, basta ikaw pa rin ang peace of mind ko. Dahil mas kilala mo yung tao. Ayan, pero kapag ka nga ho, talagang medyo may kakulitan na below the belt, no, ang inyong mga jowa, talaga mahirap po maging payapa sa isipin. Lalo na kapag ka mayroong mga bisyo, 'di ba? May mga na-develop sila mga hindi magagandang mga pinaggagawa habang nandun na kayo sa loob ng relationship. Hihilingin mo na sana ako na lang mag-isa, sana wala ka na lang dahil wala dapat akong problema kung wala ka sa buhay ko. Yan din naman ho ang katotohanan. Pero sabi nga natin, lahat naman po yan ay napagtatrabahuhan. Lahat yan ay nauunti-unting matutunan. Kaya naman sana kung kayo ay may jowa, wag nyo naman sabihin na wala akong peace of mind dahil meron akong jowa. Aminin natin na tayo ay napapahinga, tayo ay nagiging mas confident sa ating mga sarili, di ba? Hindi lamang sa mga salita kundi doon sa pananatili ng ating mga minamahal sa ating tabi. Kapag ka ikaw ay nasa taas o nasa baba ng iyong karera, di ba? Ganoon yan nakakapagpalakas pa rin ang ating loob. Ganoon yun. Pero kung talaga hong wala na, iba na hong usapan yan. Baka nasa ibang love question of the day ang inyong pwedeng ipasukan ng mga isasagot ninyo. Baka sabihin nyo kasi, Kuya Poy, hindi talaga, ayoko na talaga. Dear Kuya Poy nyo na lang po yan. Dear Kuya Poy o H2H Confessions. Ganun na lamang po. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyong lahat at sa mga always na nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Pakitago na lamang ako sa pangalang Ali, 20 years old, mula dito sa Laguna. Hanggang ngayon, marami pa rin ang mga katanungan na gumugulo sa aking isipan. At isa na nga rito ay kung tuluyan ko na bang pakakasalan ang inireto sa aking AFAM o foreigner ng aming kapitbahay para tuluyang guminhawa ang buhay ng aking pamilya. Sa totoo lang, wala naman talaga sa plano ko na pumasok pa sa isang relasyon. Nangyari lang ito matapos akong ibida at build up ng tiyahin at nanay ng kapitbahay namin sa isang AFAM. Nalaman ko kasing ang anak ni Nanay Helen ay meron ng jowang Amerikano. Pero alam mo, Kuya Poy, tuluyan na nga akong napasubo sa relasyon na yon. At sobrang bilis na mga pangyayari. Unti-unti na rin napaayos ang aming tahanan. Mula sa pagpapatiles ng aming banyo hanggang sa pagbabayad sa mga utang ni Mama.
lahat ng yun ay bunga ng pakikipagrelasyon ko sa halos triple ng edad kong nobyo. In short, para ko na ring lolo ang lalaking itago na lamang natin sa pangalang Adam. Wala naman akong problema sa ugali ni Adam. Pero syempre, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang sobrang layo ng pagitan ng mga edad namin. Ipapaalala ko lang, Kuya Poy, 20 years old pa lamang ako. Ang ikinasasama panghanan loob ko ay nagawa na rin palang pagplanuhan ng nanay at ng tiyahin ko ang hindi ko sukat na pagpapakasal namin ni Adam. Akala ko pagjojowa lang naman muna ang siste ng aming relasyon, pero bakit naman sobrang bilis ng lahat ng ito? Alam kong nasa tamang edad na rin ako, pero hindi ko lang din matanggap na nagawa na ring talunan ang desisyon ko. Gayong ako naman ang ikakasal sa AFAM na yun. Pakiramdam ko tuloy ay inalisan na ako ng karapatan na magdesisyon ng aking sariling nanay para sa aking sarili at para rin sa kinabukasan ko. Litong-lito na rin ako sa mga oras na to. Papaano na lang kung hindi ako maikasal kay Adam? Ako na lang ang magiging kinabukasan nila nanay at ng mga nakababatang kapatid ko. Alam kong sobrang mahirap talaga ang buhay sa mga panahong ngayon, lalo na nga sa pamilya namin. Halos magkanda-kuba-kuba na nga rin ako sa trabahong pinasok ko para sa kakarampot na kita para sa aking pamilya. Pero hindi ko alam kung dapat ko na lang bang tanggapin ang kapalaran kung ikakasal na nga ako kay Adam para tuluyan ng gumaan naman ang pamumuhay, hindi lamang ako, kundi ang pamilya ko. Kahit na hindi ko pa naman talaga gusto ang taong itinutulak nila para sa akin. Kuya Poy, umaasa ako na makakakuha ako ng payo mula sa inyo at sa mga nakatutok sa inyong programang H2H. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento sa inyong radio program. Lubos na gumagalang, Ali. Especially for you. Mga kapatid, ang kwentong ibinahagi sa atin ni Ali para sa Dear Kuya Poy, isa hong mahirap na desisyon ang kinaroroonan nitong si Ali kung saan nga ay siya ay napapagitnaan na pagbibigyan ba ang kagustuhan ng kanyang pamilya. Actually, hindi ng pamilya, no, ng nanay para guminhawa sa kanilang buhay. Pero ganun ho ba talaga? Kailangan ba natin na gumamit ng ibang tao at ipagpalit ang ating karapatan na magdesisyon sa kung saan tayo magiging masaya para sa kasiyahan ng iba? Bagamat sila nga ay ating pamilya. Oo, ganyan ho yan, ano. Pero ako naman hindi ko rin inaalis, Ali, no, yung pagkakataon na baka subukan mo naman. Sabi mo maayos na kausap at maayos namang karelasyon itong si Adam regardless of his age. Baka matutunan mo siyang mahalin kung mas mabibigyan lang kayo ng pagkakataon na mas makilala pa yung isa't isa. Dahil sa ngayon ay very limited pa lang, hindi mo pa naman kinikwento sa amin kung nandyan ba talaga siya, nakakasama nyo, ganyan. Aside from the money that he can provide, baka naman din totoo yung kanyang pag-ibig na iniaalay para sa'yo. Bakit hindi mo nga lang rin bigyan ng pagkakataon? Ha? Ayan, hindi lang naman doon sa, alam ko kasi bata ka, sabi mo wala pa naman akong hindi pa ako nakakapag-decide para sa sarili ko. Baka lang, ituloy lamang yung pagkakaibigan na meron kayo. Pero kailangan mong pigilan yung sinananay mo at yung kapitbahay ninyong si Tita Helen mo na wag kayo masyado mga atribida sa buhay ko. Meron ho kong sariling desisyon kung sinong pakakasalan ko. Salamat, napagawa na yung aming palikuran, yung aming CR. 'Di ba? Nagka-tiles na siya. Dati hindi kami nadudulas, ngayon madulas na. 'Di ba? Delikado na. Ayan, pero may mga improvement, pero yung pagdating doon sa kung siya na ba ang pipiliin, wag na, sabihin mo, kaya ko na ho ito. Ako ang karelasyon, kung gusto nyo, kayo ang magpakasal, kung kayo ang kilig na kilig.
'Di ba? Sometimes we just have to remind these people na oo kasi maganda yung mga nakukuha pero nakakalimutan nila na maging considerate enough to even ask you kung okay ka lang ba, tama ba yung desisyon ko para sa iyo dahil nga feeling nila ay maganda yung pagkakareto sa iyo, pakikialaman na ang lahat ng desisyon mo. Wag. Yun yung sabihin mo, hayaan nyo na lamang po ako at maging totoo ka sa kanila. Hindi ko alam kung pakakasalan ko na ba itong si Adam. Maraming salamat na kapag-provide siya para sa family natin para sa ngayon. Ayan, pero papaano naman ho ako kapag pinakasalan ko yan, meron pala siyang kakaibang ugali na hindi ko masasakyan, pwedeng maging kapalit niyan yung buhay ko, hindi lamang yung pag-ibig na kayang i-offer ko. 'Di ba? Hindi lang yung puro ginhawa para sa kanila. Sabihin nyo yung maginhawa rin sa akin at yung tanggap ko ng buong buo at hindi bababa yung tingin ko sa sarili ko. Na para ka ng ibinenta. Ha? Sabihin mo, tumigil sila, isalida nila yung mga bunganga nila. Huwag silang pala desisyon kahit pa nga nanay mo yan. Just have to squarely tell them na maghinay-hinay po kayo. Itong desisyon ng pagpapakasal ay sa akin na. Kung sa ngayon, subukan mo lang rin na ipagpatuloy ang pagkakaibigan dito kay Adam. Hindi dahil sa nangihinayang ka sa ginhawa na ibibigay niya para sa iyo at sa pamilya mo, kundi doon sa aspeto na maayos naman siyang kausap. Sabi mo, ayan, you get to know him better. Baka nga matutunan mo rin na siya rin ay mahalin. Pero kung hindi talaga, that's the time na you just have to decide respectfully, say your goodbyes, 'di ba? Bid your farewell na dito kay Adam na hindi mo na kailangan pa mag-explain doon sa mga tao na tumulong umano sa iyo para siya ay maging karelasyon. Sana ay nakatulong ang aking payo para sa iyo at ang iba pa mga payo ay matatagpuan mo nga sa comment section ng ating live broadcast na ito. Ali ng Laguna, makakatulong din yung hinihintay mo mga reaksyon mula sa ating mga kapatid. Pero para sa ngayon, dyan na nga natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy, at syempre, dyan na nga rin natin i-announce ang ating mapalad na magkakaroon ng Sulit TV Box. Si Arian Joy Candelario Aganan, nagmula po ang kanyang komento sa H2H Confessions natin kanina sa kwentong ibinahagi ni Karen. Arian Joy Candelario Aganan, congratulations to you. Winner ka na ng Sulit TV Box at kukontakin ka namin kung paano nga makiklaim ang iyong premyo. Bukas ulit mga kapatid, magkarinigan po tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share. Ugaliin po natin ang pag-share ng ating mga live stream every day. Tuwing tanghali, alas 12 dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Nakasama na nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa H2H Heart to Heart.